Ikinuwento na ilang dating bihag ng Maute Group ang mga dinanas nila sa kamay ng mga terorista. Pinilit daw sila mag-convert sa Islam, magpakasal sa mga bandido at mamaril na mga sundalo. Mula sa Marawi, nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Maris, karumal-dumal ang pagtrato ng Maute Group sa tinatayang 100 bihag na hawak pa rin ng grupo. Ito'y mismo ayon sa mga nakatakas o di kaya na-rescue na hostages na hawak na mula sa kamay ng grupo nitong mga nakarang araw. Nang ma-rescue ang 7 sibilyan mula sa kamay ng Maute Group sa tulong ng mga emisaryo ng MILF, bit-bit nila ang mga nakapanlulumong kwento tungkol sa kalagayan ng mga bihag ng Maute at Abu Sayyaf. Sa kwento mismo ng ilang babaeng bihag kina Lieutenant Colonel Joar Herrera ng Joint Task Force Marawi at ni Assemblyman Zia Lonto Adyong, pinilit daw silang pinak-convert sa Muslim at pinapakasal sa mga Maute at Abu Sayyaf ng labag sa kanilang kalooban. Cases of female hostages were forced to marry the Maute local terrorist group. So they are being forced for sex slave. Nakikita po natin kung ang galaw ng isang tao ay kalaban. Nakikita po natin kung ito ay galaw ng isang hostage o isang inosente. Kaya po tayo laging nag-iingat. Some people outside might use this as a way of, enticing religious hatred or sectarian hatred. Let it be known that there is no representation of Islam whatsoever with how the Maute Group and the Abu Sayyaf are treating the hostages. Sa pilitan din daw silang pinagdadala at pinagpapaputok ng armas laban sa mga papalapit na sundalo. Inuutusan pumasok sa mga bahay para kumuha ng pagkain, pera at alahas. Ang ilan, taga-bitbit daw ng mga sugatang bandido. Ayon pa raw sa mga kwento ng dating bihag, nakita nilang buhay pa si Father Chito Suganog at iba pang mga bihag. Sa impormasyong nakuha rin ng militar, may mga sugatang mga Maute at Abu Sayyaf ang nakatakas nitong mga nakarang araw sa tulong ng mga supporter nila. Gamit ang mga bangka, naipuslit ang 5 sugatang Maute fighters ni Folo Abesalik, isang residente ng bayan ng Marantao, bago siya nahuli kahapon ng militar. Sabi ni Abesalik, 500 piso kada sugatang Maute na maitatakas ang bayad sa kanya. 24/7 nasa frontline sila just to liberate Marawi City. Ilang bangka na raw ng Maute ang napalubog ng mga tauhan ng Naval Special Operations Group habang patakas ng Marawi City. Nananawagan naman ng AFP sa mga nagpapakalat ng balitang ang mga sundalo ang nagloot ng mga bahay dito na itigil ang mga ganitong mapanirang akusasyon. I appeal to our constituents, sa ating mga kababayan dito, please stop your assumptions and please stop spreading misinformations. Maris, malaking hamon ngayon sa military operations kung paano papasukin itong Maute Group na ginagamit di umanong isang malaking mosque sa Marawi, downtown Marawi, na bilang isang command and operation center. At syempre naroon din daw ang kanilang mga hawak na bihag. Batay kasi sa military protocol, hindi pwedeng paputukan itong mga tinatawag na places of worship gaya ng mga simbahan o mga mosque. At syempre nandyan din yung panganib na maaring madamay ang mga sibilyan na ginagamit di umano bilang human shields. Maris. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Chino Gaston. Nakuha po ang GMA News ng video kung saan inilalahad ni Isnilon Hapilon ang kanilang koneksyon. Sila po yung Abu Sayyaf sa ISIS. May mga indikasyon din sa video na yan na tumatanggap ng tulong mula sa mga dayuhang turista ang grupo ni Hapilon na hinirang daw na Amir o pinuno ng ISIS dito sa Pilipinas. Sama-sama po nating panoorin itong pagtutok na ito ni Sandra Aguinaldo. Nangangaral si Isnilon Hapilon tungkol sa jihad o holy war. Nagsalita din siya tungkol sa tulong mula sa ISIS at pakikipag-usap sa ilang dayuhang terorista para sa isang gyera. Dahil tausog ang gamit ni Hapilon sa pagsasalita, tinulungan kami ni Professor Julkifli Wadi ng UP Islamic Studies sa paghimay sa mga sinabi nito. Ilang beses nabanggit ni Hapilon ang salitang dawla, Arabic word na nangangahulugang state o bansa. Ang ISIS ay tinatawag din ang sarili nitong Ad-Dawla al-Islamiyya o Islamic State. Nilalahad dito ni Hapilon yung tawag background kung paano sila nakakonect
na sinasabi niyang dawla. I would assume itong sinasabi niyang dawla, ito na yung Daesh, yung ISIS. Hindi malinaw kung kailan kinunan ang video na binigay sa amin ng militar. Pero ginawa raw ito ng si Hapilon na ang napiling amir o leader ng ISIS sa Pilipinas. Nasabi rin ni Hapilon na inialok din ang pagiging local ISIS leader sa iba. Kabilang ang isang pinuno ng BIFF pero tumanggi raw ito. Kaya sa kanya napunta ang pwesto. Sa 30 minutong video, katabi niya ang isang translator na nagsali ng kanyang sinasabi sa Malaysian. Indikasyong may Malaysian na nakikinig kay Hapilon. Ayon kay Wadi, bagamat hindi pa nababanggit ang Maute Group o ang Marawi sa video, binalak na ni Hapilon noon ang nagaganap ngayon sa Marawi. It appears Hapilon is well versed with the doctrines of jihad. May panawagan ngayon na palalakasin ng ISIS yung grupo nila dito sa Southeast Asia. At sinasabi dahil nasusukol sila dun sa Iraq. Noon pa naman napaulat ang ugnayan ng local terrorist groups sa mga dayuhang terorista. Pero sa pagkakataong ito, dama raw ng mga otoridad ang tulong ng mga dayuhan sa Maute Group. May na-recover ngang 2 bangkay na mukha raw Middle Eastern. Those foreign terrorists that are involved in this hostility are bomb experts. Okay? Sila ang nagpa-facilitate, okay, ng pag-rig ng mga bomba along the buildings and the houses. Highly trained sila sa pakiba kasi hindi tatagal ng ganito kung walang support from foreign fighters who are really experienced in battle. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Palit ulo raw ang nais mangyari ng grupong Maute para sa bihag nilang si Father Chito Suganob. Ayon sa source ng GMA News, handa raw ang grupo na palayain ng pari kapalit ng kalayaan ng kanilang mga magulang at kaanak na inaresto ng mga otoridad. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng tigil-putukan sa Marawi noong linggo para sa Eid al-Fitr, isang grupo ng mga ulama at Maranao religious leaders ang nakipag-usap sa magkapatid na Abdullah at Madi Maute, kabilang sa mga namumuno sa teroristang grupo sa Marawi. Ayon sa aming source na kasama sa pulong, hinanap nila si Father Teresito Chito Suganob, isa sa mga bihag ng Maute Group. At doon na raw nasabi ni Abdullah na pwede nilang palayain ng pari at iba pang bihag kapalit ng kanilang mga magulang at kaanak na arestado na. Pero giit ng Malacanang, hindi makikipagnegosasyon ang gobyerno sa teroristang grupo. The local religious leader led talks with the terrorists last Sunday is one of that was not sanctioned by government, the military and our political leaders. Any demands made inside therefore hold no basis. The gravity of terrorists and their supporters' offense is immense, and they must all be held accountable for all their actions. Sinabi rin daw ni Abdullah na pwede nilang iwan ang Marawi kung ang Moro Islamic Liberation Front o MILF ang makakausap nila tungkol dito. Sagot ng MILF, hindi ito imposible kung titingnan sa konteksto ng humanitarianism. Sabi naman ni Presidential Peace Advisor Jesus Doresa, bukas ang gobyerno sa lahat ng pamamaraan para matapos ang Marawi crisis. Pero hindi raw sila makikipagnegosasyon sa mga terorista. Parang ano yun prisoner swap ba yun? Ang dating yan sa lahat. Pag-usapan pa yan dahil I just learned about it and this will have to be decided together with the military, with the private sector, with those who are helping us there, and of course with the go signal of the President. Hindi naman pabor ang militar na makipag-usap ang gobyerno sa teroristang grupo kaugnay sa pagpapalaya sa mga bihag, lalo na sa paglabas ng mga ito sa Marawi. Hindi raw pwedeng lumambot ang gobyerno sa grupong may koneksyon sa ISIS. Madami na silang pinatay, marami silang sinunog at ginulo ng mga buhay na kailangan nilang managot sa mga pinagagawa nila at hindi lamang basta-basta may idadaan dito sa anumang klaseng negosasyon. Ayon sa aming source, may pabaon pa ang Maute Group sa pag-alis ng kanilang mga bisita. Pinasama nila ang 5 hostage nila.
Isang bangkay din ang nailabas ng grupo, bagamat 7 raw ang nakita nilang patay sa kalsada. Naobserbahan din ng aming source na marami pang pagkain ng Maute Group, kaya hindi sila magugutom ng ilang buwan. Nung maganap daw kasi ang gulo noong May 23, puno ng stock ang mga grocery bilang paghahanda sa Ramadan. Nagtatago rin daw ang Maute Group sa mga drainage o imburnal tuwing binobomba ng militar. Dahan-dahan ang ating ginagawa dito. Pero hindi po tayo magkokompromiso. Tutuloy po natin ang laban na to hanggang matapos sa kinahuli-hulihang armadong grupo dyan. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Pinangunahan ni Pangulo Duterte ang selebrasyon ng Eid al-Fitr sa Malacanang kanina. Ang unang public appearance ng Pangulo makalipas ng 6 na araw. At dahil sa hindi pagpapakita ng Pangulo nitong mga nakaraang araw, muling naungkat ang lagay ng kanyang kalusugan. Live mula sa Malacanang, may report si Salima Refran. Salima? Pia, sa selebrasyon nga ng Eid al-Fitr dito sa Malacanang, nangako ang Pangulong Duterte na itatayo muli ang Marawi City oras na matapos na ang gulo doon. Sa hapunan para sa selebrasyon ng Eid al-Fitr sa Malacanang, inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang damdamin sa patuloy na gulo sa Marawi City. Kung tanungin ninyo ako kung maligaya ako, anak ng, I am also bleeding like you. Kaya I do not even want to talk about it maski kami dyan sa cabinet. Kasi nasasaktan ako. Kasi yung ibang may mga pinsan ako nandoon sa Maute. Abakala ninyo. Because they went there, a cousin of mine died. Nagpunta sila doon, isang truck. Taka nga yung mga PSG kung sino yan. Sabi ko, mga pinsan ko yan. Ayon sa Pangulo, napilitan siya magdeklara ng martial law sa tindi na rin ng paghahanda ng mga miyembro ng Maute at ISIS sa pag-atake sa Marawi. Mahaba raw ang magiging labanang ito. Noong pagsabi ko mag-martial law ako, nandoon ako sa Moscow, alam ko na lahat. Alam ko na how long it would take for us. At alam ko ang deployment ng mga sniper, pati kung saan nila tinago yung mga armas nila. I already had the complete picture and I knew that would be a long fight. Di rin napigilan ng Pangulo na maglabas ng galit sa grupong Maute at iba pang mga terorista. Ang masakit sa akin na pumasok a fractured ideology na hindi naman malaman sila mismo kung ano ang ginagawa. All that they want is to kill and destroy. Paano tayo mabubuhay yan? There's the Quran. It's the Constitution. You have to follow it. That's the highest. Nothing is above the Quran. So, as a devout Muslim, you just have to live by the values that's being laid down there. Bakit ka magpa-imir-imir ka kung sino? Tarant ko ba? Hindi nga ako nagpa-emir na presidente ako na Maranao. Ako na lang sana. Sa harap ng matataas opisyal ng iba't ibang grupo mula sa Mindanao, inanunsyo ng Pangulo ang 20 billion pesos na rehabilitation fund para sa pagtatayo muli ng Marawi City. Tatapusin ko talaga ito. But one thing I will promise you, my brother Moro, I will see to it that Marawi will rise as a prosperous city again. 6 na araw na hindi nagpakita sa publiko si Pangulong Rodrigo Duterte, kaya naungkat na naman ang tunay na estado ng kanyang kalusugan. Gihit ng Malacanang, malakas sa malakas at maayos ang kalusugan ng Pangulo. He is alive and well, he's very well, he is just busy doing what he really needs to do. Hindi man daw nakikita ng marami tuloy ang trabaho ng Pangulo. He signs papers, he reads, he consults, he's actually very busy. But the thing that is very important to note is that he is on top of every situation. He is aware of what's happening. He's updated regularly. Si Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo makulay ang naging pagsasalarawan sa kalusugan ng 72 anyos na Pangulo.
Nitong June 20, dinalaw ng Pangulo mga evacuee sa Iligan City na tumakas sa gulo sa Marawi. Pagkatapos ito'y dumiretso naman ng Pangulo sa Cagayan de Oro City para bisitahin ang mga nasugatang sundalo dahil sa pakikipaglaban sa Maute ISIS group. Sa mga letratong ito na inilabas ng Malacanang noong araw na yun, makikitang pinasakay niya sa Presidential Fokker plane ang ilang sugatang sundalo. Ayon kay Special Assistant to the President Bongo, lumipad pa Maynila ang Pangulo kagabi mula sa Davao. Alas 3 kaninang hapon, pinangunahan ng Pangulo ang board meeting ng National Economic and Development Authority o NEDA. Dumalo rin siya sa presentation ng 15 million pesos sa donasyon para sa Marawi kaninang alas 6:30. Ang parehong schedule sarado sa media. Pia, bubuuin nga ng pamahalaan ng Task Force Bangon Marawi yan ay para sa rehabilitation plan ng lungsod. Pia. Pero Sam, dun sa pondo para nga dun sa rehabilitasyon ng Marawi, meron bang nabanggit na mga halimbawa mga implementing rules or mga mechanics, sino mamamahala dyan at paano ito'y pamamahagi? Pia, sa ngayon ay wala pang detalye itong 20 billion pesos na rehabilitation fund para nga dito sa pagbangon ng Marawi City. Inaasahan na sa susunod na mga araw ay maglalabas ng executive order para dyan ang ating Pangulo. Pia. Doon naman sa Sam, yung hindi pagpapakita ng ilang araw ng ating Pangulo kasi nakita natin no si Malacanang ay nagsabi na no na the President is on top of everything, pero mismo ang Pangulo wala ba siyang nabanggit dahil last time nung tinanong siya nagbiro pa siya tungkol sa kanyang hindi pagpapakita ng ilang araw. Pia, kanina doon sa kanyang speech in front of the Muslim community dito sa Malacanang, hindi nabanggit yung tungkol sa kanyang kalusugan. Ang naging sentro ng kanyang speech ay yung kanyang damdamin doon sa nangyayari pa rin nga sa Marawi City na sinasabi niya na nagdurugo din yung kanyang puso doon sa sitwasyon ng ating mga kababayan doon at hangad niya na matapos agad ang nangyayaring ito. Pero Pia, kung iintindihin lang naman natin, no, ang Pangulo ay nasa 72 years old na, so medyo hirap na rin siya the past few days, pero ang pagtitiyak ng Malacanang, he is on top of everything, alive and well, yan ang palagi nilang sinasabi. At in fact, Pia, bukas nga full schedule ang Pangulo. Pia. So meron tayong balita, Sam, kung ano magiging schedule niya itong mga susunod na araw? Pia, tomorrow very full yung kanyang schedule. No? Una, meron siyang PSG celebration anniversary dito sa Malacanang. Pagkatapos nun, lilipad siya ng Clark Field sa Angeles, Pampanga para naman doon sa pagbibigay ng tulong ng China. And then also babalik siya ng Maynila sa gabi para doon sa isang event sa Manila Hotel. And then sa bandang mas gabi pa, bandang alas 9, alas 10 ng gabi, ay sasalubungin naman niya yung mga wounded in action natin ng mga sundalo mula sa Marawi. Pia. Maraming salamat sa Lima Refran. Bukod sa ilegal na droga ay pinangako ni Pangulong Duterte ang pagsugpo sa kriminalidad. Sa unang 11 buwan ng administrasyon, lumabas sa datos ng PNP na bumaba ang kabuuang bilang ng krimen sa bansa. Pero ang nakababahala, dumami ang mga kaso ng pagpatay na ang ilan may kinalaman sa droga. Yan ang special report ni Mark Salazar. If I become president, it would be bloody. Opo. Because we'll order the killing of all criminals. Opo. Ang mga durugista at ranggo. Isang indikasyon daw na namumunga ang kampanya ng administrasyon laban sa krimen. 170! 175! Ang mga nag-uumapaw ngayong preso, gaya ng isang ito sa Quezon City. Yung pagbibigay pansin ni Pangulong Duterte dun sa problema ng kriminalidad at yung drug abuse ay isang malaking eye-opener na ganito na pala yung extent, no, yung lawak at yung lalim ng kriminalidad. Ito yung isang positibong epekto ng kanyang kampanya. Sa unang 11 buwan ng Pangulo, bumaba ng 10% ang bilang ng krimen o crime volume sa bansa, ayon sa datos ng PNP. Kabilang sa mga itinuturing na index crimes ay ang murder, homicide, physical injury, rape at mga crime against property. Bumaba ng 27% ang non-index crimes na kinabibilangan ng mga paglabag sa mga special laws tulad ng mga illegal drugs, illegal logging at iba pa. Bumaba ng halos 4%. Pinakamalaking pagbaba ang mga insidente ng carnapping.
Pero ang bilang ng homicide, wala pang 1% ang nabawas. At tumaas pa ng 31% ang mga kaso ng murder. Sa kada 10 kaso ng homicide at murder, halos 2 ang may kinalaman daw sa droga. Kung sa proseso ng paglutas sa kriminalidad ay merong mga buhay na nawawala, sa aking paningin, ito ay dapat bantayan at dapat suriin, dapat tingnan kung ang fight against criminality nga ba ay pwedeng sabihin na isang achievement o isang tagumpay ng administrasyon. Yung street level pushers nila na silang nagbebenta, aayaw noong kanyang supplier na maituro siya. So meron. Sa organization ng isang drug group, meron silang gun hire. So nakita natin na they're trying to eliminate people that would point to them. Ayon sa isang Pulse Asia survey noong Desyembre, 80% ng mga Pilipino ang sumang-ayon sa pakiramdam na hindi na kasing peligroso sa kanilang lugar dahil sa kampanya kontra kriminalidad. Sa mga survey ng Social Weather Stations o SWS, bumaba ang bilang ng nagsabi na nabiktima sila ng krimen noong Setyembre 2016. Kaparehong level din itong Marso 2017. Pero noong Desyembre ng nakaraang taon, bumaba pa ito sa 4.9%. Pinakamababa mula pa nung panahon ni Pangulong Cory Aquino. Are we really safe dahil free from crime? Or are we safe dahil takot tayo? Or takot ang mamamayan? Over the past months, ang binibilang, ang focus was the one that are namamatay. Hindi nila ina-assess yung programa o yung kampanya sa kabuuang resulta. So I will make it very clear that the result is the Philippine National Police through its Oplan na Tokhang that we have reached out to the 95% result of the campaign. Yung tinukhang, yung ating pong inabot na sila ay magbago. Malinaw daw na may mga hamon pa rin para sa nalalabing 5 taon ng Administrasyong Duterte sa laban nito kontra droga at krimen. Kahit bumaba ang krimen, subalit kung ito ay nangyayari sa atmosphere ng fear, ng discomfort, medyo kailangan siguro i-review. Mayroon bang kailangang ikatakot yung taong bayan sa ginagawang police operation? Wala. Matatakot ka kapag ikaw yung nagbabiolate ng batas. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Ang kaunay po niyan, may mga person of interest na, kabilang ilang inimbitahan ng pulisya na nauwi sa tensyon kanina. Saksi live, si Dano Tingkungko. Dano. Igan, ayon sa pulisya, may malinaw na raw na direksyon ng kanilang investigasyon sa limang napatay dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Persons of interest na sa krimen ng mga nasa malapit sa bahay ng mga Carlos at isa sa mga nakausap ng pulisya ay posible raw ilistang suspect. Pero ang mismong padre de pamilya na si Dexter Carlos Sr. tinanggal na sa pagiging person of interest. Kanina rin po, yung kanyang mga kasamahan sa trabaho ay pumunta at around maybe 1 o'clock or 2 o'clock. So yung lahat ng indication at yung kanyang mga actuations ay ay nagpapakita lang po na siya ay talaga isang biktima ng ganitong makas na pangyayari. Ang salarin, posible raw sabog sa droga o may problema sa pag-iisip. Yung pag-rape at pagpatay ng isang tao ay hindi po natural. At mas lalong hindi natural yung pati yung mga bata na walang kamuang-muang sa mundo at inosente ay idinamay nila. Sa gitna ng investigasyon ng mga pulis bandang hapon, nasaksihan ng GMA News ang pagkatalo ng mga nakasibilyang pulis at ilang residente. 2 lalaki ang inimbitahan sa presinto bilang persons of interest pero umalma ang isang kaanak. Ayaw niya. Wala na akong bayaw sumama. Pwede sir, magpatay niya ang dami nakakita natin. Oo, totoo yun sir. Pasensya na. Hindi, questionin lang yun. Sabi ko nga, mausapin kasi dito ang daming tao doon tayo sa estasyon. Nagparaya rin ng mga kaanak. Pag pinigilan mo, diba, pwede kang kasuhan dyan? May questioning lang naman. Pero tatanungin lang naman. Tatanungin lang naman sir, hindi naman na-arrest yun, hindi ulit eh. Nakakarapatan mo. Kami, pagka ganyan, masama lang dyan. Yes, sir.
Ayon sa mga pulis, nakakuha sila ng impormasyong ang isa sa mga inimbitahan ay naguhugas daw ng kamay at galing sa pag-iigib kaninang umaga. Tapos nang iproseso ng pulisya ang crime scene, kaya si Dexter sinimulan ng iligpit ang mga dugo ang gamit. Hindi ko alam kung paano ko mag-umpisa. Sa tingin ko sa sarili ko ngayon, parang wala na rin silbi kasi wala na yung mga mahal ko sa buhay. Yung kala ko sa TV lang nangyayari ito, nangyayari pa rin sa pamilya ko pala. Hindi man tiyak, may hinala raw siya kung sino ang pumaslang sa kanya mag-iina at biyanan. Hindi ko po kilala, ang kuwang ko lang, kilala ng mga anak ko kasi pati mga anak ko pinatay nila. Ang motibo nila, ma'am, rape eh. Walang ibang dahilan eh na makikita ko na kon eh. Kasi wala namang akong nakalitan dito, wala namang kaming nakagalit. Posible raw na isa sa mga nakikiigib sa kanilang bakuran kung saan kumukuha ng tubig ang mga kapitbahay. Nakita ko kasi na yung mga lalaki na nag-iigib, iba yung tingin nila sa misis ko. Iba yung, kasi pag lalaki ako, pag nararamdaman ko kung ano may pagnanasa o kung yung eh. Iba yung titig nila eh. Kaya sinabihan ko na wag nang papasukin hanggang sa host na lang. Mamukhaan ko siya pero yung mga pangalan hindi ko kilala. Sabi ni Dexter, masaya ang 9 na taong pagsasama nilang mag-asawa. Wala raw silang pinagtalunan kahit ang ikinuwento niyang insidente sa igiban. Hindi namin napagtalunan, wala kaming pagtatalo ng misis ko. Okay naman yung pagsasama namin sir, wala naman kaming maging problema. Sa ngayon, wala pang resulta ang SOCO para masabi kung ginahasa nga ang biyanan at misis ni Carlos. At igan sa mga oras na ito ay nasa labas pa rin daw ang mga investigador at kumukuha ng impormasyon. Lalo't critical daw ang initial 12 to 24-hour period sa paglutas sa kaso. At live pa rin mula rito sa San Jose del Monte, Bulacan, ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Araw bagong tinagura ang Battle of Brisbane sa Australia ay may pasaring si pambansang kamao Manny Pacquiao sa undefeated na si Jeff Horn. Narito report ni Connie Siso. Hindi maitago ng ilang fans ang kanilang tuwa nang personal na makita ang ating pambansang kamao na si Senator Manny Pacquiao sa Brisbane, Australia. Gaya na lamang ng 2 batang ito na may bitbit pang boxing gloves para ipa-autograph sa kanilang idolo. It feels happy because you just saw like a superstar. Hindi rin nagpahuli ang ilang Filipino-Australian na maagang gumising para makita si Pacman. Because he's a legend, right? Living legend. Just the chance to see him is just incredible. Walang sinasayang na oras ang fighting senator para sa nalalapit nilang laban ng undefeated Australian boxer na si Jeff Horn. Kanina mahigit 6 na kilometro ang itinakbo ni Pacquiao paikot ng City Botanic Gardens. Oh, he's there. He's right there, 99%. We just got to hold him back and maintain where we are. Bukod pa rito, nagkaroon din ng media workout si Pacquiao sa PCYC Gym sa Suncorp Stadium. Present ang ilang miyembro ng Philippine at international media. Sa pangunguna ni na Coach Freddie Roach at conditioning coach Justin Fortune, nakatatlong rounds ng mitt si Pacquiao. Nag-shadow boxing din siya. Manny is a dedicated guy. His work ethic is great. Kahapon naman sa huling sparring session ni Pacman para sa laban, naka-4 na round sila ng kanyang Australian sparring mate na si George Kambosos Jr. Pinagbawalan ng media na kunan ang huling sparring session ni Pacquiao. Pero sabi ni Kambosos, pihadong mahihirapan ang kababayan ng si Horn na talunin ang ating pambato. Manny's 100% ready to go for the fight. He's been there before. He's fought the best in the world. He's beaten the best in the world, and we worked very, very hard in his preparation in this camp. And I have no doubt that he's going to get the job done on Sunday. Namataan din sa naturang gym ang CEO ng Top Rank Promotions sa si Bob Arum. Natanong siya tungkol sa sinabi ni Pacquiao kamakailan kaugnay ng pagtatapos ng kanyang kontrata sa Top Rank. Tapos na yung kontrata with Bob Arum? Yes. Okay, so are you planning to still continue with him or meron na kayong bagong plan? Wala namang problema kay Bob. Maganda naman yung relationship namin. We have our contract goes through the middle part of 2018. Ayon kay Arum, may mga plano pa siyang laban para sa fighting senator sa mga susunod na taon. Pero sa ngayon daw, nakatutok muna siya sa bakbakang Pacquiao at Horn. It makes you feel proud to be associated with boxing. And the two competitors, two clean-cut people. One is a senator in the Philippines, and the other a former school teacher, family man, married his childhood sweetheart.
So it's great for boxing. Si Horn, aminadong hindi pa raw saray sa atensyon. May record na 16 wins, 0 loss, 1 draw at 11 knockouts ang 29-year-old na boksingero. I hope you've trained hard. I know he would have. He's an absolute legend. I've looked up to him in the past, but I'm hoping to change the guard and hopefully he'll be leaving here. He said he's not going to leave here without that world title, but I'm planning on him leaving, not a world champion anymore. How I train for this fight, I just focus for this fight and not thinking anything about the future fight. He's a teacher, and also I'm a teacher in the ring, so. Samantala, di pa man natatapos ang laban ng Pacquiao-Horn, hinahamon na agad ng American boxer na si Mikey Garcia ang ating pambansang kamao. Pero ayaw daw muna itong pag-usapan ni Pacman dahil focus siya sa kanilang laban ni Horn. Connie Sison, GMA News.